Nadurog, tinuhog, sinunog ng buhay, kinain ng buhay, nadurog ng tren, hinila sa impyerno, mga normal na bagay sa Disney. Iraranggo natin ang kapalaran ng bawat Disney kontrabida mula sa hindi karumal-dumal hanggang sa pinakakarumal-dumal. Ngayon, bago tayo pumunta sa mga madidilim na bagay, kailangan muna nating pag-usapan ang mga kontrabida na nakalusot ng walang parusa. Una sa listahan, nandito ang medyo makatwirang kontrabida, ang mga ngaso sa Bambi. Alam natin ang alamat tungkol sa kanya, kung saan ang kanya nakamamatay na putok kay nanay ni Bambi ay bumagabag sa maraming henerasyon ng mga bata. Pero masasabi ba talaga nating masama ito sa pelikula? Nangangaso lang siya para sa pagkain. Trahedya ang pagkawala ni Bambi. Maiintindihan kung bakit nakaiwas sa gulo ang mga ngaso. Pero hindi yan masasabi tungkol sa Reyna ng mga puso. Si Reyna ng mga puso, tagapugot ng ulo sa Wonderland, ay kinatatakutan ng kanyang nasasakupan na pilit siyang pinapalugod. Nang napunta si Alice sa Wonderland at nakasalubong ang Reyna, nagkagulo dahil hiniling ng Reyna ang ulo niya. Isang potion lang ang nagpakita ng tunay na kulay ng Reyna. Isang dos ng diamante na natakot sa bagong laki ni Alice. Ngunit habang nawawala ang bisa ng potion, nawawala rin ang kalamangan ni Alice at muling bumalik ang Reyna sa dati niyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, panaginip lang pala ito ni Alice na nagdulot ng kakaibang sitwasyon sa Reyna. Bagamat maaaring hindi siya kailanman mapanagot sa hustisya, hindi rin naman siya tunay na umiiral sa realidad. Kaya't kakaiba ang kanyang kapalaran. Pero kailangan nating pag-usapan ang mga kontrabida sa Pinocchio. Sina Gideon at Honest John na mga manduloko ay nagtrabaho para kina Stromboli, malupit na tagapamahala ng mga puppet. At sa Kotsero, ang may-ari ng Pleasure Island, na ginagawang asno ang mga batang pasaway para ibenta bilang alipin. Oo, masama talagang dating nito. Ang mga kontrabida ay sumisimbolo na kawalang katarungan dahil di ipinakita ang kinahinatnan nila sa pelikula. Sa huli nating nakita, sila pa rin ang namumuno at hindi halos naapektuhan ng ginawa ni Pinocchio. Ang pagtakas ni Pinocchio lang ang naging abala nila. Oo. Sa tingin ko, kailangan natin ng kasunod na pelikula kung saan mapaparusahan ng mga ito sa estilo ni John Wick. Suggestion lang naman. Sa ganung usapan, nakatakas din ang Headless Horseman mula sa mahabang kamay ng batas. Ang nilalang mula sa alamat ay kinakatakutan ni Ichabod Crane na dati ay nagdududa sa pag-iral nito. Gayunpaman, isang pagtatagpo sa Headless Horseman ang nagpadala kay Ichabod Crane sa matinding takot at pagtakas. Hindi kailanman kinumpirma ng pelikula ang sinapit ni Ichabod Crane. Ngunit nagpapahiwatig na maaring nakatagpo siya ng kanlungan sa ibang pamilya. Bagamat maaring mukhang katawa-tawa ang kinalabasan nito, nananatili pa rin hindi kumpirmado. Bukod pa rito, may ebidensya mula sa orihinal na kwento na si Brom Bones ang malamang nakatahuan sa likod ng kabalyero na ginamit ang alamat upang mapaalis si Ichabod Crane sa kanyang panghimasok. Kung totoo, maaring gamit lang ang kabalyero sa pananakot, hindi bilang mamamatay tao. Sina Tia Sara, Sai at Am. Ang huling grupo ng kontrabida na nakatakas ng walang hustisya. Si Sara ay mahal lang ang pamangkin at mga kuting niya. Pero ayaw niya talaga sa mga aso tulad ni Lady. Ang ganitong pag-ayaw ay nagbibigay ng pagkakataon kina Sai at Am na maghasik ng gulo sa bahay. Sinisisi si Lady sa kanilang kalokohan at pinapalayas siya ni Sarah habang nilalagyan ng busal, na nagiging simula ng mga susunod na pangyayari sa pelikula. Nauunawa ng pag-aalala ni Sarah sa sanggol, ngunit nagreresulta ito sa hindi patas na pagtrato kay Lady. Kahit may kalokohan, hindi naparusahan sina Sarah at ang magulong tandem. Patuloy silang nakatira sa bahay kahit sa animated na bersyon man lang. Tingnan naman natin ang mga natalo. Ang mga kriminal na ito ay umalis na talunan at napahiya kahit hindi sila nakaligtas sa parusa. Si Le Fou, dapat na alalay ni Gaston, ay hindi nakaranas ng matinding kapalaran tulad ng kanyang amo. Matapos ang isang nabigong pagsalakay sa kastilyo, siya ay basta na lang hinabol pabalik sa baryo. Bilang tagasunod ni Gaston, sumunod lang siya at magaan lang ang parusa niya. Susunod naman tayo kay Madam Mim. Matapos niyang ikulong si Arthur sa kanyang bahay, dumating si Merlin para hamunin siya sa isang tunggalian ng mga mangkukulam. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, nahawa siya sa tangkaso ni Merlin, kaya't napahiga siya sa kama dahil sa maligulintometrosis. Hindi ito pinakamalalang kapalaran, ilang linggo lang ng sakit at kayang gamutin sa tamang gamot. Kung ikumpara sa ibang kontrabida, madali lang ang naranasan niya. Para sa tunay na iconic na Disney kontrabida, narito si Chernobog ng Fantasia. Sa maraming paraan, siya ang pangunahing kontrabida sa mundo ng Disney. Si Chernobog ay demonyong nilalang ng Bald Mountain. Gayunpaman, kapag sumikat ang araw at lumitaw ang isang grupo ng mga awit na umaawit ng Ave Maria at may dalang mga parol, umatras si Chernobog pabalik sa kanyang bundok. Hindi siya namatay. Bumalik lang siya na parang pinaka-emo na teenager sa mundo na nakasuot ng damit na parang Hot Topic at malakas isinara ang pinto ng bundok niya. Ayos lang, Chernobog. Naranasan din namin yan. Wala nang ahente ng studio ni Penny sa kabila ng kanyang pagsisikap na iligtas ang sikat na palabas na Bolt na uwi sa kapahamakan ng kanyang mga estratehiyang ginabayan ng kasakiman. Hindi pinansin ang pagdadalamhati ni Penny sa pagkawala ng kanyang aso. Pinalitan niya si Bolt ng isang mahiyain na pamalit na nagdulot ng kaguluhan at muntik ng magdulot ng trahedya. Sa kabila ng gulo, kita pa rin ang iniisip niya.
Galit na pinaalis siya ng ina ni Penny at pinatigil ang palabas. Sa kabila ng desperadong pagsubok na buhayin nito, gamit ang mga kwento tungkol sa mga alien at mga pagbabago ng itsura. Kahit ang pinakatapat na tagahanga ni Bolt ay hindi pa rin kumbinsido. Dahil wala nang pangunahing karakter at si Bolt ay AWOL, tiyak na ang kapalaran ng palabas. Mahina itong pagtatangkang gayahin ng SpongeBob pagkatapos ng pelikula. Swerte na lang kung makakapuko ka ng nostalgia pagkalipas ng isang dekada. Dehado talaga si Edgar Baltasar, walang duda. Kontrabida siya na gustong makuha ang yaman ni Madame Bonfamille. Pero suriin natin ang mga katotohanan. Kayamanan ni Madame mapupunta sa mga pusa niyang hindi marunong magsalita. Sa tingin ni Edgar, parang natatalo siya sa mga mabalahibong alagang matagal na niyan inaalagaan. Kaya ipadala siya si Satinbak bilang parusa? Oo, parang sobra naman. TikTok. Tapos na si Kapitan Hook. Ang bangungutang pirata ay hindi lang alarm clock, kundi si TikTok, ang buwayang kumagat sa kamay niya hanggang maputol yon dahil kay Peter Pan. Oo, kadalasan mabait si Peter Pan, pero minsan medyo panggulo rin siya. Pero para kay Hook, ang pagre-recruit ng mga bata o paglalagay sa kanila sa bingit ng kamatayan ay hindi naman kabayanihan. Kaya wala akong luha para kay Kapitan Hook na abala sa pag-iwas sa buwaya. Kung akala mo madali lang, hintayin mong marinig ang tungkol sa dambuhalang pugita sa susunod na kwento. Mukhang hindi talaga mabait ang karagatan. Dahil sa buwaya at pugita na sumusunod sa kanya, baka dapat nang maghanap si Hook ng ibang trabaho sa lupa. Talagang nakalusot ng madali ang taong to, kung iisipin lahat ng ginawa niya. Ibig kong sabihin, pinatumba pa niya ang isa sa mga tauhan niya dahil lang nainis siya sa tugtugin nito. Mag-ingat kayo kay dating tagapayo ng Hare, Isma. Matapos siyang tanggalin dahil sa pagsuway. Sinubukan ni Isma na lasunin si Cusco at saka lunurin ng maging yama ito. Pumasok si Kronk, pinalaya si Cusco at sinimula ng pagbagsak ni Isma. Ngunit bago yon, tila biro ng tadhana ang sinapit ni Isma. Natrap siya bilang pusa. Napilit ang mapasama sa Squirrel Scouts ni Kronk. Tapos naging kuneho na tumatakas sa kondor at sa mga gutom nitong sisiw. Sang granding ending, sekretarya ni Kronk si Isma. Pulot ka ng aral kay Edgar, Isma? Sumuko ka na. Pull the lever, Kronk. Lalo mo lang pinapalalim ang sarili mong hukay. Ngayon, punta tayo sa isang klasikong kontrabida ng Disney mula sa Golden Age ng Disney. Haharapin natin ang kasuklam-suklam na si Lady Tremaine, ang malupit na madrasta ni Cinderella. Bago pa si Mother Gothel, siya na ang orihinal na masamang inang nag-ampon. Inaapi si Cinderella at ginagawang katulong para mapigilan siya. Ano nararapat na ganti sa ganitong kasamaan? Sa orihinal na pelikula, halos nakalusot siya ng walang parusa matapos mawala sa kanya si Cinderella. Mukhang hindi pa rin siya natuto at naging kontrabida ulit sa Cinderella 3. Ngayon, ninakaw niya ang wand ng fairy godmother at pinagpalit sina Cinderella at Anastasia. Buti na lang dahil sa tulong ng mga mabubuti, naitama ni Anastasia ang mga pagkakamali at si Lady Tremaine ay nauwi sa paglilinis ng sahig bilang kasambahay ng hari. Usapang karma talaga. Para tapusin ang bahaging ito na may twist na kontrabida na inaasahan na ng lahat, si Prinsipe Hans na ito. Oo, hindi na sorpresa ang pagiging kontrabida niya. Plano niya pakasalan si Anna, alisin si Elsa at kunin ang kapangyarihan. Classic. Pero nabisto ni Anna ang plano niya at binigyan siya ng nararapat na suntok. Kaya nauwi siya sa kulungan. Pero hindi tulad ng karamihan sa mga kontrabida. Nakalusot pa rin siya sa kulungan. At ngayon ay na-assign na lang magpala ng dumi ng kabayo. Oo, nakaiwas siya sa mas mabigat na parusa. Pero hindi na marangya ang buhay niya ngayon. Sige, susunod ang jailed na antas. Kulong, bilangguan, piitan. Dito nadurusan ng mahabang pagkakakulong ang mga kontrabidang ito. Sa Western, klasikong kontrabida si Alameda Slim. Hindi pinalad ang tulisan na makaharap niya ang tatlong bayaning baka na sina Maggie, Grace, at Ginang Calloway. Pinatigil nila ang kanyang mga plano na bilhin ang Patch of Heaven gamit ang maruming pera na nauwi sa kanyang pagkakaaresto ng sheriff. Isang klasikong halimbawa ng napairal na hustisya. Magnanakaw ng baka noon, mananakop ng kolonya ngayon. Si Ratcliffe ang susunod. Si Ratcliffe, malamig ang puso at mananakop ng kolonya, ay matindi ang galit sa mga katutubong Amerikano. Ang gusto lang niya ay maagaw ang mga makinang mayaman ng Virginia, kahit pa mga hulugan ito ng paglipol sa mga tulad ni Pocahontas. Pero nang dumating si John Smith para iligtas ang lahat, nakita ng mga tauhan ni Ratcliffe ang tunay niyang pagkatao bilang traidor. Dahil ang mga tauhan ni Ratcliffe mismo ang tumetestigo laban sa kanya sa harap ng hari at reyna, kampante kaming mahihirapan siya. Kasunod si Don Bellwether ng Zootopia, ang tupa na sekretarya na hindi pala inosente gaya ng iniisip. Ang mabalahibong kontrabida ang nagmamanyobra at gustong ipahamak si Nick. Pero sina Mick at Judy ay nagsagawa ng operasyon na kahit tusong soro ay hahangaan. Sa halip na bala, blueberries ang ginamit at nire-record ng Carrot ng lahat ng masasamang gawain niya. Ang plano ni Bellwether ay nabunyag agad
Parang bola ng sinulid na mabilis na nabubuhol sa mga paa ng kuting. Mukhang pinalitan na niya ang kanyang opisina na isang selda sa kulungan. Talagang masasarang nakasama na niya. Pasensya na. Susunod nating pag-uusapan ang malinaw na kaso para sa tier na ito. Ang mga kontrabida ni na Robin Hood na sina Prinsipe Juan, Hiss at ang Sheriff. Parang mga bata na may bagong laruan, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan, nagnanakaw at nadudulot ng paghihirap. Pati masasamang taktika na ibang Disney classics ginamit nila. Pero natalo pa rin sila ng dayain ni Robin Hood at maibalik si Haring Richard sa trono. Habang ipinagdiriwang sina Robin at ang kanyang grupo, nahatulan ng mga kontrabida, tinanggalan ng titulo at kinulong, tulad ng ginawa nila sa iba. Para naman sa intergalactic na lagim, narito si Dr. Hemsterville para simulan ang kanyang sentensya sa kulungan. Sa unang pelikula, makikita mo siyang anino sa likod habang kausap ni Pleakley ang Grand Councilwoman. Sa totoo lang, ang hamster na alien na ito ay minsan naging partner ni Jumba at nang mahuli si Jumba, nahuli rin siya at nauwi siya sa kulungan. Mukhang seryoso ang mga alien sa kulungan. Kahit payagan nilang doktor sa video call, tinitiyak pa rin nilang nakakulong siya. Nakawala siya sa Galactic Prison, pero agad ding naibalik. Gayunpaman, sa Leroy and Stitch, matapos ang plano niya kasama ang lahat ng Leroy, nagsawa na ang konseho at nagpa siya silang dalhin siya sa mas mahigpit na kulungan. Hindi lang si Hamsterville ang ikinulong, kundi pati na rin lahat ng iba pa niyang Leroy na kopya. May mga spin-off na anime na nakakatakas at muling nahuhuli siya sa mas mahigpit na kulungan. Pero tandaan, mas malalim ang kwento ng Lilo at Stitch kaysa sa akala mo. Alam mo ba may kwento na bumalik si Stitch sa feudal Japan at naging kaibigan ng samurai? Oo, dito na lang tayo sa opisyal na pelikula at palabas ng Disney. Maraming salamat. Hindi ka nagkakamali. Si Robert Callahan na ang susunod. Gamit ang alias na yokai, nagiganti ang propesor para sa anak niyang si Abigail na nawala matapos ipadala bilang test pilot ng teleportation technology. Nagkunwari siyang patay at naging sanhi ng tunay na pagkamatay ni Tadashi, kapatid ni Hiro. Hindi lang napigilan ni Hiro. Nailigtas pa niya si Abigail kasama si Baymax. Nakuha na ulit ni Robert ang anak niya. Yehey! Pero nakakulong siya ngayon dahil sa napakalaking pinsala sa ari-arian bukod pa sa iba pa niyang ginawa at alam na ng lahat, pati ng anak niya, kung gaano siya kabaliw at delikado. Ngayon ay nakakulong siya mag-isa sa isang maximum security na kulungan para gugulin ang natitirang araw ng kanyang buhay nang walang kahit anong tsansa ng parole. Masakit dahil nasira lahat ng koneksyon niya at hindi na mababalik. Tapos nakita pa niyang maayos at ligtas ang anak niyang babae matapos niyang akalaing nawala na ito. Pero ngayon, alam niyang hindi na niya ito makikita ulit. Mas lalo nitong ginagawang mas mabagsik sa psikolohikal na aspeto ang ranggong ito. Ang susunod nating kalahok, kinatatakutan ng lahat ng Dalmatians, si Cruella de Vil. Na mabisto ang kanyang plano, nabaliw siya na humaling sa polka dot na pinta at ginawang buhay na sining ang mga aso. Nakakagulat na uwi siya sa mental hospital. Isang kapalaran na bihira sa mga kontrabida sa Disney. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang sarili niyang mga demonyo at iwasan ang mga panaginip tungkol sa mga Dalmatian. Aral. Sa susunod, pusa ang piliin mo. Cruella. Dahil diyan, panahon na para lumipat tayo sa mga kontrabidang hindi nakaligtas at tinatawag natin ang unang kategoryang ito ng kamatayan na ang pagbagsak. Ang pagbagsak ay mabilis, maayos, at masasabi kong klasikong kamatayan. Sulod na mahuhulog si Percival Maclec. Tinangkang akitin ng malupit na mga ngaso si Cody sa ilog para kainin ang buhaya. Dahil kay Joanna, si Percival ang nahulog sa tubig at napilitang ipagtanggol ang sarili laban sa mabangis na reptilya. Sa kanyang galing, nagawa niyang itaboy ang mga ito gamit ang kanyang rifle at nabuhay siya hanggang sa umatras sa mga buhaya. Nang huli na niyang mapagtantong takot pala ang mga buhaya sa talon, sinubukan niyang lumangoy papunta sa ligtas na lugar. Pero nahulog siya mula sa gilid nito. Mas okay na yon kaysa kainin ng buhaya. Ngayon, kay Haring Runard ng Frozen 2 naman tayo. Kahit na matagal na siyang namatay, bago ang kasalukuyang panahon ng pelikula, ang mga ginawa niya noon ang nagpasimula ng kwento ng pelikula. Dahil sa dam na ginawa niya, lihim niyang inubos ang kapangyarihan ng Northuldra bago traidorin ang pinuno at simulan ang digmaan. Namatay siya sa digmaan, hindi dahil sa sugat, kundi dahil nahulog sa bangin. Walang nahulog na katulad ni Gaston. Sa totoo lang, marami-rami rin ang nahulog, kaya nga may ganitong kategorya. Pero siya na ang susunod. Sa isang laban ng isa sa isa laban sa halimaw, hindi naging maganda ang kinahinatnan ni Gaston. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, binigyan siya ng halimaw ng pagkakataon na gumapang pabalik sa bayan para gamutin ang kanyang mga sugat. Tinanggap ni Gaston pero sa huling sandali, sinaksak niya sa likod ang halimaw. Sa gitna ng sakit ng halimaw, nadulas si Gaston at nahulog mula sa kastilyo. Namatay sa moat. Kahit hindi siya namatay sa pagkahulog, malamang nalunod din siya agad. Sa orinal, mas malala pa sana nangyari sa kanya.
Dapat siyang lapain ng mga lubong pinalayas ng halimaw para iligtas si Belle. Gayunpaman, napagpasyahan ng mga gumawa ng pelikula na masyadong madugo ito kahit para sa pelikulang ito. Pero kung nagdududa ka pa rin sa sinapit niya, tingnan mo na lang yung mga buong lumitaw sa mga mata niya. Mas patay pa siya kaysa sa tatay ni Simba. Pasensya na, napaaga ba yun? Heto ang unang kontrabida sa Lion King, si Zira. Sinubukan ng Leo na ito sundan si Scar at hikayatin ng kanyang grupo na labanan ng grupo ni Simba sa Pride Rock. Gayunpaman, dahil sa pagmamahalan ni Kira at Kovu na nagbuklod sa dalawang grupo, hindi na pinansin ng grupo ni Zira ang kanyang galit sa Pride Rock at sumama na sila kay Simba. Sinubukan ni Zira maglaban para mabawi ang kapangyarihan. Hindi ko kailanman bibitawan ito. At muntik na siyang mahulog. Ngunit nandun si Nala para iligtas siya. Gayunpaman, may iba siyang plano. Ginawa niya ang galaw na posibleng magwagi siya bilang pinakamalupit na hater sa Haters Ball. Tumalon siya sa rumaragasang ilog. Inedit ang orihinal na bersyon para hindi halatang tungkol sa pagpapakamatay. Pero yun talaga ang ideya. Medyo madilim, kaya kay Zero natin ibibigay ang pinakamalagin na pwesto sa fall category. Pero di pa tayo tapos sa mga pagbagsak. Hindi lang basta namatay sa pagbagsak ang mga kontrabida ng Disney, kundi may mas matindi pang nangyari sa kanila. Ang tawag natin dito ay Fall Plus. Simula kay Maleficent. Habang lalapit si Prinsipe Philip para halikan at kisingin si Aurora, kinarap siya ni Maleficent gamit ang kapangyarihan ng impyerno. Namatay siya habang sinusubok ang bumagsak sa ibabaw niya mula sa bangin. Nagkaroon ng sapat na oras si Prinsipe Philip para umiwas. At nang matapos ang lahat, ang natira na lang ay ang espada ng katotohanan sa ibabaw ng itim na tila. Parang tao si Maleficent kapag medyo pipikitin mo ang mata mo. Mula sa normal na apoy hanggang apoy ng impyerno. Kalakayin natin si Claude Frollo. Naniniwala ang tiwaling tagapang-alaga ng pananampalataya na karapat ang bigay ng Diyos na maging hukom, hurado at tagapagbitay. Ibig kong sabihin, para siyang si Jules sa Pulp Fiction na nagbubuga ng mga bersikulo ng Biblia habang iwinawasiwas ang kanyang espada. Sinabi niya kay Quasimodo na itatapon siya sa impyerno at dito, sumagot ang Diyos. Mag-enjoy ka sa lawa ng apoy pare, deserve mo yan. Heto na si Morgana, baliw na kapatid ni Ursula. Handang lumubog mula sa init ng apoy hanggang sa malamig na dagat. Matindi talagang ikaw pa ang tinawag na baliw sa inyong dalawa ni Ursula. Pagkatapos ng plano niya, malinaw kung bakit napagdesisyunan ni Triton na hindi magandang ideya ang may kasama kang gustong maging mas magaling na Ursula dahil sa hindi pa natatapos na issue sa nanay. Nang mabawi ni Triton ang trident, nagdesisyon siyang ilagay sa yelo si Morgana at ang lahat ng plano niya. Nakulong siya sa malaking blok ng yelo. Matalang ang naigagalaw habang lumulubog sa malamig na dagat. Nakakatakot ito para sa akin dahil takot ako sa lalim ng dagat. May iba bang ganito rin? Seryoso, i-google nyo ang thalassophobia. Isang kwento na kasing tanda ng panahon para sa isang kamatayang kasing halaga ng panahon. Narito ang masamang reyna para ipakitang siya ang unang kontrabida ng Disney na namatay. Alam na natin ang kwentong ito. Ang palalong matandang reyna ay gusto maging pinakamaganda sa buong kaharian. Kaya nagbihis siya bilang matandang bruha at basta na lang inalok si Snow White ng lason na mansanas sa kanyang bintana. Alam ko iniisip mo, dapat ko bang pagplanuhan? Sa totoo lang, si Snow White, hindi siya pinakamatalinong Disney princess. Ayokong aminin pero sana may pakiramdam siya. Hindi rin natuwa ang 7 duwende. Hinabol nilang reyna sa bangin. Tinaangka niyang durugin sila ng bato. Ngunit nabigla siya sa pagtama ng kidlat, nabasag ang bato, at nahulog siya hanggang mamatay. Kung duda ka pa, baka nadurog katawan niya nang gumulong ang bato. Siguradong kinain pa ng mga buwitre ang bangkay niya. Sige, tapos na tayo sa mga kategoryang may kinalaman sa pagbagsak. Papasok na tayo sa antas ng matinding pinsala sa katawan. Nawala ang mga kontrabida dahil sa malupit na pisikal na karahasan. Paborito ko yan. Gusto mo pa ng isa pang naglalagablab na aksidente? Si Bill Sykes ang nagbayad dyan. Kilalang loan shark siya at magaling maningil sa mga may utang. Nang magtangkang mandaya sa riles ng tren, biglang dumating si Karma na parang tren. Habang sumisigaw siya, bumangga ng harapan ng kanyang kotse. At aminin na natin, kotse laban sa tren. Spoiler alert, ang tren palaging panalo. Simulan natin ang tier na ito. Susunod, mamamatay si Jafar. Isa sa pinaka-iconic na kontrabida sa sequel. Oo, sigurado. Nakaligtas si Jafar sa kanyang unang pakikipagsapalaran. Nang makulong siya sa lamparan ng genie, pero hindi na siya nakaiwas mamatay sa pangalawang pagkakataon. Sa laban niya kay Aladdin, mamamatay lang siya kapag nasira ang bagong lamparan ng genie. Kung hindi nagbago ang puso ni Iago, baka ligtas pa siya para mapatay si Aladdin. Sa kabutihang palad, natutunan ni Iago na mahalin si Aladdin, kaya dinala niya ang lampara at sinira ito sa lava,
iniwan ang dati niyang amo. Yelo mo siya hanggang sa matamis na paglaya ng kamatayan. Parang ganyan din ang slogan ng Disney noon. Feeling ko, nakasulat talaga yan sa estatwa ni Mickey Mouse sa Disney World. Pero wag niyo akong i-quote. Sunod nating kawawang kaluluwa si Ursula. May hawak na trident, nag-DJ siya ng kalikasan, at bumuo ng alimpuyo sa gitna ng bagyo. Pero sawang-sawa na si Eric sa kalokohan niya, kaya inagaw niya ang isang barko, ginawang parang sibat, at itinutok ito diretso kay Ursula. Tinama ng kidlat si Ursula at trident niya, kaya naging crispy seafood platter siya. Sige, alam natin na matay siya sa pagkahulog. Pero eksepsyon si Scroop dito. Kasing unique ng pangalan niya ang pagkamatay niya. Ang mahulog sa kalawakan ay hindi paboritong libangan ng karamihan. Ang pagtatangka niyang harapin si Jim ay nauwi sa isang sagupaan sa barko, kung saan ang artipisyal na grabidad ay nagpapahirap sa sitwasyon. Nang putuli ni Jen ang lifeline, napadpad si Scroop sa kalawakan. Kahit makahinga siya, delikado pa rin ang kalawakan. Dahil sa solar radiation, mga debris, at ang palaging banta ng mga itim na butas, tila nakatakda na ang kapalaran ni Scroop, nakahalintulad ng malungkot na sinapit ni Arrow. Malaki pa rin ang posibilidad ng parehong nangyari. Ibig sabihin, hindi ang kalawakan ang tamang exit strategy. Sumunod si Mulan at ginawa niyang ubod lalaking eksena ang pagkamatay ni Shan Yu. Pinatay niya si Shan Yu sa estilong may dating, ang grande gaya ng kanyang bigote. Humugot ng inspirasyon mula sa mga aksidenteng nangyayari sa mga amateur na paputok, nagpa siya ang mga animator ng Disney na bigyan si Shan Yu ng engrandeng paglabas. Gamit ang kapa ni Shan Yu, ipinansilo siya ni Mulan, kaya naging bukas siya sa putok ng paputok na nakatutok sa kalapit na tore. Parang ika-4 ng Hulyo, pero sa China. Nilamon siya ng pagsabog at tinitiyak ang kanyang pagkatalo. Kung namatay man siya agad o tiniis ang isang maalab na wakas, tapos na ang paghahari ng takot ni Shan Yu. Isa pang dagdag na punto, si Shan Yu ay isang hindi masyadong nabibigyang pansin na kontrabida ng Disney. Hindi siya madaldal, sinakop ang China, tumangging magpaliwanag, sumabog. Yun lang, sapat na yon. Si Haring Candy, na dating kilala bilang Turbo, ay narating na ang katapusan ng kanyang paghahari sa arcade. Noong una siyang iginagalang na pinuno ng kanyang laro, nag-anyong Haring Candy para mapunta sa kanya ang lahat ng pansin. Nagkagulo ng subukang bawiin ni Vanellope ang kanyang pwesto sa code at sinakop ng mga bug mula sa Hero's Duty ang eksena, nilamon si Turbo. Sa isang baluktot na pangyayari, nagsanib si Turbo sa bug at ang pansamantalang parola ng liwanag ni Ralph ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Alam niyang katapusan na niya si Turbo na tuluyang nilamon ng pagiging bug niya ay sumugod sa liwanag habang nahihirapan sa pisikal at mental na sakit. Makikilala natin si Crone, isang dinosaur na parang extinct na rin ang alaala. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang survival of the fittest at tinitingnan niya ang malasakit ni Aladar bilang banta sa kanyang pamumuno. Magaling. Neon, tumabi ka dyan! Sinubukan niyang iwanan si Aladar sa kanyang kapalaran at maglakad mag-isa. Ngunit ang katigasan ng ulo ni Crone ay nagdala sa kanya sa isang pagguho ng bato kung saan nakasalubong niya ang mga mabangis na Carnotaurus. Kahit nakaligtas siya sa pagkain, malagim pa rin ang kanyang kapalaran. Sa mundo ng dinosaur, tila hindi maiwasan ang kamatayan niya at maiiwan ang labi sa mga buitre. Sunod si Madame Medusa. Hindi man natin siya nakitang namatay, pero tingnan mo ang mga buhaya niyang sina Brutus at Nero na papalapit sa kanya. Pangit ang eksenang yon at mukhang di siya makakaligtas. Hindi rin niya nahabol si Penny. Sa tingin mo ba talaga, kaya niyang pilitin ang sarili niyang makaligtas dito? Poetic justice ito. Talaga, kung aabusuhin mo ang mga alaga mo, babalik at kakagatin ka nila. Baka ikamatay mo pa. Ngayon mga kaibigan, panahon na para sa engrandeng pagtatapos kasama ang paborito nating organ donor, Maestro Forte. Pag napuno ang halimaw sa tugtugin ni Forte, nagiging keyboard warrior siya. Sinisira ang kontrol at pinalalaya si Forte. Nauwi si Forte sa pagbagsak sa lupa, nadurog at nabasag sa lakas ng tama, na parang nagkalat ang mga laman loob at dugo niya hanggang sa sumabog ang buong katawan niya. Narito na tayo sa matitinding pagpatay. Sobrang sakit sa isip at katawan. Ito ang pinakamalupit na kamatayang maiisip mo. Tama nga si Mother Gothel. Alam niya ang isa sa pinakadramatikong paraan para mamatay. Upang manatiling kontrolado si Rapunzel, sinaksak ni Gothel si Flynn at pinayagan lang gumaling kung mangangakong maglilingkod si Rapunzel. Sa isang marangal na gawa, ginupit ni Flynn ang buhok ni Rapunzel na nag-alis kay Gothel ng kanyang kapangyarihan. Ang kabataan ni Gothel? Nawala sa isang gupit, tumanda siya na mas mabilis pa sa saging sa ilalim ng matinding init. Medyo kakaibang paghahambing, ewan ko, at naging parang alikabok siya ng mas mabilis pa kaysa sa pagbagsak sa lupa mula sa tore. Ang huling sandali niya ay puno ng takot habang siya ay nahuhulog patungo sa kanyang kamatayan. Ala Thanos. Maaaring hindi niya makuha ang gintong medalya para sa pinakakarumal-dumal na pagkamatay. Pero ang sinapit ni Saluk ay ginto pa rin para sa atin. Hindi man pang top 3 sa podium, pero totoong ginto naman. Bilang isang mainit ang ulo na naghahanap ng kayamanan, lahat para sa kanya ay tungkol sa kinang. Kaya natural lang na subukan niya ang Midas Touch. Pero ayan,
Klasikong pagkakamali ng baguhan. Nakalimutan niya ang hawakan ng ship at agad nakipagkamay sa ginto. Di nagtagal, naging makinang na gintong paperweight siya. Tumigil ang kanyang sigaw nang maging isang walang buhay na gintong estatwa, loob at labas. Mabuti na lang, hindi kinakalawang ang ginto. Laging bumabagabag sa amin ang susunod na pagkamatay. Oogie-boogie. Isang nakakatakot na nilalang na natutuwa sa pagpapahirap. Ang kalupitan ni Oogie-boogie ay lampas pa sa pagmamahal ng bayan sa mga pananakot na hindi naman nakapipinsala. Ang kanyang masasamang laro ng kapalaran ay nauuwi sa malulupit na kamatayan para sa kanyang mga biktima. Ngunit nang bumalik si Jack, nagbago ang laban at dali-daling tumakas si Oogie. Nang mawala ang sako niya, si Oogie ay natutunaw sa lawa ng lava o nadudurog sa ilalim ng paa. Hindi namin maiwasang magtanong, naramdaman ba niya ang bawat pagpisak? Ang pag-iisip na si Oogie ay sinasama ang mga insekto sa kanyang kamalayan, nararamdaman ang kanilang sakit habang sila'y namamatay, ay nagdadagdag ng karumal-dumal na aspeto sa kanyang kapalaran. Narating din natin ang iconic at traidor na leon, si Iskar. Ang kanyang plano na angkinin ng Pride Rock ay gumuho nang bumalik si Simba at ibinunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mufasa. Ngunit bumaliktad laban sa kanya ang kanyang plano. Habang siya ay bumabagsak sa lupa, matindi ang tama. Ngunit ang sumunod, ang tuluyang nagtakda ng kanyang kapalaran. Tulad ni Gaston, hinarap ni Scar ang galit ng mga hayop, lalo na ng mga hyena na umatake sa kanya kahit napapaligiran sila ng apoy. Pangatlo sa pinakamalagim na pagkamatay si Tiberius Rourke ng Atlantis. Bilang kontrabida na nakalimutang lungsod na ito, ang kasakiman at labis na pagnanasa ni Rourke sa kayamanan ang nagtulak sa kanya sa kabaliwan. Itinuturing niyang banta ang mga kasamahan, kaya handa niyang patayin ang mga ito sa anumang paraan. Kabilang ang paggamit ng palakol kay Milo. Binaliktad ni Milo ang laban gamit ang isang piraso ng puso ng Atlantis laban kay Rourke, kaya naging kristal na halimaw si Rourke at naging madaling madurog. Sa kabila ng malahayop na pagabol ni Rourke, nalampasan siya ni Milo sa talino at tuluyang winakasan gamit ang mga talim ng blimp. Sa huling sandali, nadurog sa libu-libong piraso ng kristal ang katawan at isipan ni Rourke. Nakakakilabot ang sigaw niya nang malaman ng kapalaran niya. Ngayon, pag-usapan natin si Horn King na nagkaroon ng ikalawang pinakamasaklap na kamatayan. Gustong Disney na gawing mas madilim ang pelikulang ito. At kahit ano pa ang kalidad, makikita mo ang kanilang pagsisikap dito, lalo na kay Horn King. Ang ambisyon niya na bumuo ng isang hukbong masasama mula sa Black Cauldron ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Matapos si Painita rin pabalik sa Black Cauldron, nahigop si Horn King ng kapangyarihan nito. Napunit ang kanyang balat mula sa kanyang katawan at pagkatapos ay sumabog siya sa apoy bago siya mapasigaw sa matinding sakit, bago tuluyang mahila ang kanyang kaluluwa papasok sa Black Cauldron. Ito na siguro ang pinakamadilim na pagkamatay sa Disney, maliban na lang sa huli nating pagkamatay sa kategoryang ito. Hindi natin dapat kalimutan si Clayton, ang mga ngaso sa kagubatan. Ang pagkamatay ng taong ito ay talagang wala sa katinuan, lalo na para sa isang pelikula ng Disney. At sa totoo lang, gustong-gusto namin ito. Bilang isang mabagsik na mga ngaso, hindi tumitigil si Clayton para makuha ang kanyang biktima. At si Tarzan naman na yon ang puntirya niya. Habang hinahabol siya, umakyat siya sa taas ng puno para mahuli siya. Habang hinahabol niya, nasabit si Clayton sa mga baging at pinutol ang mga ito para makalaya. Ang problema ay hindi niya napuputol ang baging sa leeg niya. Habang patuloy siyang pumuputol ng mga baging, lalong humihigpit ang baging sa leeg niya. Pinangkang iligtas ni Tarzan, pero nahulog pa rin siya matapos maputol ang maraming baging. Lalong humigpit ang baging sa leeg niya. Habang siya'y nahuhulog at bago pa siya makarating sa lupa, nabali na ang leeg niya. Kung gusto mo pa ng mas malinaw na larawan, ipinakita ng kidlat ang anino ng sinapit ni Clayton na nagdulot ng isa sa pinakamadilim na eksena sa kasaysayan ng Disney animation. Ito ba ang pinakamasakit na pagkamatay? Siguro hindi, pero ang imaheng yon ay tunay na karumal-dumal. Akala mo tapos na? Hindi pa, mas lalala pa ito. May isa pa tayong huling kategorya. Ang mga kapalarang ito ay hindi nagre-resulta sa kamatayan dahil may mga kapalaran pang mas malala kaysa sa kamatayan. At ito ang mga iyon. Iniiwan nila ang mga kontrabidang ito sa isang napakahirap na kalagayan na malamang hinihiling na nila ang kamatayan para matapos ang paghihirap na pinag-usapan natin kanina. Magsimula tayo kay Tamatoa. Tuwang-tuwa ang talangkang ito sa pagyayabang ng kinang niya at handang kainin ang hindi kasing kupas niya. Siyempre, ang pinakamagandang paraan para gantihan siya ay siguraduhin na hindi na niya mahahangaan ang kanyang kabibe. At para magawa yon, kailangan ito mapunta sa lugar na hindi na niya ito makikita sa buong kagandahan nito. Paano kung pabagsakin natin siya ng nakatihaya para hindi siya makatayo ng walang tulong? Mukhang payak ang kapalaran na yon, pero sa kalaunan, nakamamatay din ito. Sa dulo, hindi na siya makakabangon. Dahil nakatihaya lang siya, hihina ang katawan niya at magugutom dahil hindi siya makakagalaw. Narito si Shere Khan mula sa Jungle Book para sa kakaibang pananaw sa pagkakakulong. Sa sumunod na pelikula, natalo siya ng bumagsak sa kanya ang estatwa
mula sa pagsabog ng bulkan at nakulong siya roon. Walang parahan ang pagtakas. Hinarap niya ang mabagal na kamatayan. Walang pagkain, tubig, at ilang pulgada lang mula sa lava. O siguro magma sa pagkakataong ito. Isa itong kapalaran na parang inilibing ng buhay at parang sinunog ng buhay sa parehong pagkakataon. Tuloy tayo sa hindi ganun kahanga-hangang si Magnifico. Si Haring Magnifico ay isang mabuting tao na gustong panatilihin ang kapayapaan sa Rosas. Kahit hanggang sa matikman niya ang madilim na mahika sa pamamagitan ng pag-abuso sa mga hiling para sa sarili niyang kapangyarihan, malulong dito at gamitin ang mga iyon para mas lalo pang lumakas. Oo, inaabuso niya ang mga hiling para sa kapangyarihan, nalululong at lalong lumalakas. Pero heto ang sorpresa. Nang magsani-puwersa ang lahat para pabagsakin siya, nauwi siya naglalaro ng mira-mira sa pader ng piitan. Kahit magkaiba sila ng itsura, malinaw na nakatakda siyang maging mahiwagang salamin sa Snow White. Sana mas malinaw na ipinaliwanag ng pelikula ang pagbabagong ito. O kaya naman, sana naging maganda ang pelikula. Pero ang maipit sa loob ng salamin, hindi talaga magandang kapalaran yon. Mas grabe pa ito kaysa sa bilangguan na walang pagkain, tubig o wifi, isang malaking pagbagsak para sa pinuno. Ang pilak na medalya sa pinakakarumal-dumal na sinapit ng kontrabida sa Disney ay kay Hades. Bilang Diyos ng kamatayan na mahilig sa pagkawasak, si Hades ay nakalikom ng marami niyang mga kaaway. Dahil sa masamang plano niyang pabagsakin ng Olympus, inarap siya ni Hercules. Gumaganti rin siya sa pagtapon kay Hades sa ilog Styx. Malamang naguunahan ng mga kaluluwa magiganti kay Ginoong Hades. Kaya parang pulis na nakakulong ito, dagdag pa na tunay na impyerno. Sa pagkakalam natin itong walang hanggang pagdurusa, na puno ng takot at paminsan-minsan ay tinatahi ng talino at katatawanan ni James Woods. Ano pa bang mas masahol doon? Ibibigay natin ang gintong medalya para sa pinakakarumal-dumal na sinapit ng Disney villain kay Dr. Facilier na hinila sa impyerno. Oo, karaniwan nang sabihin ang kabila ay impyerno. Pagkatapos masira ang kanyang talisman, ang kanyang mga anino na kakampi ay kinaladkad siya papunta sa kanilang teritoryo laban sa kanyang kagustuhan. Sa kabila ng kanyang paglalaban, hinila siya papasok sa isang nakabukas na bibig ng tiki at nang maisara ito, naging lapida na may marka ng kanyang sumisigaw na muka. Kahit nabuhay siya, malayo pa matapos ang kanyang paghihirap. Hinatulan siyang magdusa sa kamay ng kanyang mga kasamahang mula sa kabilang mundo at ang parusang yon ay tila walang hanggan at napakasakit. Dapat namin ilarawan ang kamatayan ni Dr. Facilier bilang pinakamalupit dahil ito'y hindi lang nakakatakot at walang hanggan, kundi isinagawa pa sa tulong ng masasamang kaibigan niya mula sa kabilang mundo. At aminin na natin, ang makita ang isang kontrabida na kinakaladkad, sumisipa at sumisigaw papunta sa impyerno ay marahil ang pinakamatinding sandali ng Disney na maiisip natin. Pinatay ng sariling kapatid, kinain ng buhay ng disyerto, pinunit ng isang leopardo, pinatay ng maramihan ng mga naghahasik ng digmaan. Hindi lang pangunahing kontrabida ng Disney ang nagkakaroon ng malalagim na sinapit na yon, ililista natin ang mga kamatayan sa Disney mula malagim hanggang pinakamalagim. Simulan natin sa mga karakter na may pinaka hindi gaanong masamang katapusan, lalo na yung mga nabuhay muli o nagkaroon ng pansamantalang kamatayan. Walang duda, ang pinaka hindi malagim sa lahat ay ang kay Olaf. Sige, una sa lahat naman, minaniwala ba talagang mananatiling patay si Olaf? Ang masayahing poster child ng Frozen franchise. Nang nagyelo si Elsa sa ikalawang pelikula, pansamantalang nawala ang bisa ng kanyang mahika at kasama dito sa malungkot na pangyayaring ito, ang mahika na nagbigay buhay kay Olaf. Pero si Olaf ay hindi natunaw o nagka-stroke, basta naging isang walang buhay na snowman at bumagsak ang mga braso niya na parang wala siyang pakialam. Sunod, nominado si Gurgi mula sa Black Cauldron bilang pinaka-nakakainis na boses sa kasaysayan ng Disney. Kahit nakakainis ang boses niya, dapat pa rin natin siyang igalang. Oh, poor miserable Gurgi deserves fierce smackings and whackings on his... Patapos ang kasalanan ng hindi pagnanais na pumasok sa kastilyo ni Satanas na puno ng mga demonyo kanina sa pelikula, si Munting Gurgi ay bumawi sa kanyang duwag o gaya ng tawag ko dito, ang kanyang hindi pagnanais mamatay. Oo, sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili niya sa kaldero para subukang alisin ang kapangyarihan nito at pigilan ang hukbo ng mga patay na sundalo ng hari na may sungay na sakupin ang mundo. Dahil nakuhang bangkay ni Gurgi na halos walang pinsala, malamang mabilis ang kanyang pagkamatay. Hindi pa kasama na nabuhay ulit si Gurgi kapalit ng kaldero. Sana lang may ginawa sila sa boses niya. Malapit na sa dulo ng bahagi si Megara, ang tunay na mahal ni Hercules. Hindi madali ang umibig sa isang Diyos. Pero kapag pansamantalang nawala ang kanilang pagiging immortal, lalo lang itong nagpapagulo sa lahat. May saysay na di gaanong nag-aalala si Hercules na madaganan ng haligi dahil sanay siya sa lakas. Pero tiyak na dudurugin pa rin siya noon na parang insekto. Ibig sabihin,
Ang sakripisyo ni Megara para itulak siya palayo ay tunay na marangal na nauwi sa isang masakit na kamatayan para sa kanya. Buti na lang, sinuklian yun ni Hercules at isinapanganib ang kaluluwa niya para iligtas si Meg sa ilog Styx. Kaya nakuha niya ang pagka-Diyos na gusto niya. At syempre, nailigtas din si Meg. Siguro iyon na ang pinakamagandang pwedeng kalabasan ng pagkadurog hanggang mamatay. Para sa ating huling hindi totoong kamatayan, narito si Stitch mula sa Lilo at Stitch 2. Maaring nakakagulat ito para sa ilan sa inyo dahil diretso lang ito sa DVD na sequel. Pero hindi yun naging hadlang para magkaroon ito ng isa sa pinakamabigat na eksena ng kamatayan sa kasaysayan ng Disney. Matapos pagdaanan ni Stitch ang halos buong pelikula na may mga alaala at kawalang stabilidad dahil sa pagiging mapanira niya noon, napagdesisyunan niyang ang pinakamainam na gawin ay umalis ng planeta para hindi niya mailagay sa panganib ang kanyang ohana. Nagkaaberya siya sa pagmamaneho, bumangga ang barko sa isla at namatay siya. Ang dilim noon, pare. Kung hindi lang ito Disney movie, madali sana itong naging isa sa pinaka-morbid na death scene sa animated movies. Kahit medyo corny na, nabuhay ulit si Stitch. Dahil sa kapangyarihan ng pagkakaibigan, palalampasin na lang natin ito sa pagkakataong ito. Kasi alam mo na, hindi lang naman si Lila ang umiiyak sa eksenang yon. Ganun na lang natin sabihin. Oo, hindi ako yon. Si Plickly ang umiiyak na parang bata. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Tanungin mo siya kung di ka naniniwala. At dahil na pag-uusapan ng luha, ang susunod na bahagi ay mas malapit sa realidad natin kaysa sa mga nabuhay muli. Ang mga pagkamatay na ito ay dahil sa natural na sanhi. Para simulan, nandito si Lola Tala mula sa Moana. Parang may di nakasulat na patakaran tungkol sa mga tumatayong magulang sa Disney movies. Kung di pa patay ang isa bago ang pelikula, malamang mamamatay siya habang tumatakbo ang kwento. Hindi na pinatagal ang Moana ang pagpapakita ng malalim na ugnayan niya at ng kanyang lola. Siya lang talagang nakakaunawa sa kagustuhan ni Moana na makita ang dagat, ibinunyag niya ang katotohanan tungkol sa kanilang mga ninuno bilang mga sinaunang manlalayag. At binigyan niya si Moana ng lakas ng loob na sundan ang kanilang mga yapak. Pumanaw si Lola dahil sa di matukoy na sakit. Ngunit bago yon, hinikayat niya si Moana na tuparin ang misyon at ibalik ang puso ng Te Fiti sa nararapat nitong lugar. Ginawa niya ito bago siya muling isinilang bilang napili niyang nilalang sa dagat at nabigay pa ng payo kay Moana sa pinakamababa nitong sandali. Grabe, napakabait talaga ng lola na yon. Kahit namatay na, patuloy pa rin ang suporta niya. Susunod sana, pero siya lang pala sa kategoryang yon. Ayos lang. Siguro, ilipat na tayo sa mga mabilis at halos walang sakit na pagkamatay. Kahit maliit ang papel ni Kokum, ang napiling manliligaw ni Pocahontas, nagkaroon siya ng di malilimutang katapusan. Nang makita niya sina Pocahontas at John na magkasama, agad siyang sumugod para iligtas ang magiging asawa niya. Akala niya ay nasa panganib ito. Ngunit napatunayan niyang hindi siya masamang partner. Hindi yun ang huling hindi pagkakaintindihan. Dahil inisip ni Tomas na inaatake si John, kaya't binaril niya ang Savage para iligtas ang kaibigan. Nakakalungkot ang eksenan yon. Pero nakaantig ng ako'y ni John ang sisi para kay Tomas. Si Kukum ay mabuti at hindi niya deserve mamatay ng ganoon. Pero mukhang biglaan ang pagkamatay niya, kaya hindi siya masyadong nagdusa. Ganun din ang masasabi para kay Karchak, ang pinuno ng mga unggoy at syempre, ang umampon kay Tarzan at naging ama niya. Nakakalungkot na inabot pa ng matagal bago niya tuluyang matanggap si Tarzan bilang bahagi ng pamilya. Pero sa huli, sa literal na pagtatapos ng kanyang buhay, nagawa ni Kurchak na magpakalakas ng loob at saluhin ng bala para kay Tarzan. Pinatunayan niya na natutunan na niyang tunay na igalang si Tarzan bilang isa sa kanila, hanggang sa punto na handa niyang ipasa ang pamumuno sa kanya sa kanyang huling sandali. My son. Kahit isinakripisyo niya ang sarili, medyo mas mababa pa rin natin siya inilalagay sa listahan kaysa kay Kokum dahil mas matagal siyang nabuhay matapos barilin na tiyak na mahirap para sa kanya. Sige, alam nating lahat na mangyayari ito. Pag-usapan na natin ang ina ni Bambi. Ang tila sport o simpleng pamimili lang ng pagkain para sa isang mangangaso ay lubos na takot para sa isang hayop. Nalaman ni na Bambi at ng kanyang ina ito sa mahirap na paraan. Kapag dumating ang isang nakakatakot na nilalang na kilala lamang bilang tao sa mapayapang niyebeng kagubatan, tumatakbo si na Bambi at ang kanyang ina palayok. Hanggang marinig ang isang putok ng baril sa di kalayuan na naging sanhi ng pagkamatay ng ina ni Bambi. Ito na siguro ang pinakabiglaang pagkamatay. Pero may natatanging katanghian ang ina ni Bambi. Sinubukan niyang tumakas at may anak pa siyang kailangang protektahan. Ginawa niya ang tungkulin bilang inang usa, pero Diyos ko, ang sakit tanggapin. Sunod-sunod ang pagkawala ng magulang. Dalawa pa nga. Susunod ang mga magulang ni Lilo at Nani sa Lilo at Stitch. Hindi natin masyadong kilala ang dalawang ito. Maliban sa katotohanang namatay sila sa isang malagim na aksidente sa sasakyan, kaya naiwan si Nani na isang teenager para palakihin mag-isa ang paslit pa niyang kapatid na si Lilo. Umuulan doon at nagmaneho siya. Isa itong malupit na pagkamatay, hindi lang dahil sa paraan ng kanilang pagkamatay,
kundi pati na rin sa mga naiwan nila. Dahil hindi naging madali para sa pamilya nila, pero naipadala pa rin nila sa mga anak nila ang isang anghel na tagapagbantay at si Stitch na hindi tradisyonal pero tagapagbantay pa rin. Nakakalungkot talaga kapag namamatay ang aso. Kahit pa mga alipores tulad ni na Roscoe at De Soto, mga aso ni Bill Sykes sa Oliver and Company, na hindi naman mababait. Masaya silang pumapatay at kumakain ng maliliit na alagang hayop, maliban kung natatakot sila sa amo nila, hindi dahil mabuti sila. Pero aso pa rin sila, kaya nung namatay sila sa kuryente sa Riles, habang inahabol sina Oliver, Dodger at grupo, di mo maiwasang maawa sa kanila. Sa pagtatapos ng kategoryang ito, may huling pares pa tayong mga tauhang palos. Maaring nararapat mapahamak sina Flotsam at Jetsam dahil sa pag-espiya kay Ariel at pagsakatuparan ng masasamang balak ng mama nila. Pero sumusunod lang naman sila sa utos ng kanilang ina. Pinapapitan itong mahalaga kina Ursula ang dalawa, kaya pinapagawa niya sila ng importanteng gawain kahit minsan sumisigaw siya. Mas naging mabigat ang biglaan nilang pagkamatay dahil sa isang dahilan. Diretsahang pinatay ni Ursula ang sarili niyang mga alaga na madalas pa niyang tinatawag na mga anak niya. Talagang nakakalungkot yon. Hanggang sa punto na pati si Ursula, kahit masama siya, ay napaiyak din. Kung pampalubag loob, Ursula, mas mabigat ang dinanas mo. Kaya sigurado akong wala ka ng sama ng loob sa kabila. Pabati na lang kay Facilier para sa akin. Sige, seryoso na. Mas mabigat ang pinagdaanan nila, isa sa mabilis na kamatayan. Masakit ang kinahinatnan nila. Si Dor 15, kilala rin bilang Doris sa Meet the Robinsons, ay mahirap isama sa listahan. Si Doris ay tiyak na isang tunay na masamang kontrabida. Isang robot siyang gustong alisin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo ayon sa sarili niyang imahe. Wala rin siyang emosyon, kaya hindi masasabi na hindi makatarungan kung paano siya pababagsakin. Sa kabilang banda naman, medyo matindi talaga ang paraan ng pagkatalo niya. Natalo si Doris dahil sa matinding lakas ng loob. Dahil dito, nawala si Doris at nailigtas ang mundo mula sa mapanganib na artipisyal na intelihensya. Sa ngayon yun lang. Kung hihiling ka sa bituin, isipin mong baka sa bangkay ni Ray ka pala humihiling. Hindi para sirain ang mahika, pero natapakan talaga siya ni Dr. Facilier. Bilang insekto parang nadaganan ng higante, gaya ni Bigger Boots sa pelikulang SpongeBob. Ang dahilan kung bakit makatarungan na mababa ito ay dahil tulad ni Dennis sa eksenang yon, nakaligtas pa rin si Ray dito at namatay lang siya kalaunan nang magkaroon siya ng pagkakataong magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Kung tutuusin, pinayagan siyang muling makasama ang kanyang asawa sa langit, na isang napakatamis na sandali at sapat na para maliis ang isip ko mula sa matinding sakit na nararanasan ng kawawang lalaking ito. Si Tadashi Yamada ang sumunod, pero iyon ang naging pagkakamali niya. Yokai, lumabas ka sa kwarto ng mga manunulat. Dapat nasa kulungan ka. Ngayon, si Tadashi, tulad ng marami bago sa kanya, ay sinakripisyo ang kanyang buhay para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Pero kahit na may kakayahan si Callahan na iligtas pareho sina Tadashi at ang sarili niya mula sa sumasabog na gusali, pati na rin lahat ng tao roon, pinili niyang protektahan lang ang sarili niya dahil magandang tanong nga naman, sa totoo lang. Talagang makasarili lang yung tao at kahit gaano pa kalaki yung pinagdaanan niya, hindi sapat na dahilan yon para pabayaan mamatay sa isang malagim na pagsabog si Tadashi na isang alamat. Kawawa naman siya. Napag-usapan na natin ang tungkol sa nanay ni Bambi. Kaya ngayon panahon na para pag-usapan ng isa pang magulang na siguradong nababanggit kapag usapang mga pagkamatay sa Disney, si Mufasa. Kung fan ka ng Disney kahit papaano, malamang kabisado mo na ito. Pero kung sakaling nakalimutan mo, namatay si Mufasa habang sinusubok ang iligtas si Simba mula sa rumaragasang kawan ng mga wildebeest. Sa kabutihang palad, naging matagumpay siya sa bagay na ito. Kahit na nakatanggap siya ng ilang matitinding tama habang ginagawa ito. Kaya natural lang na nagmadali siyang umakyat pabalik sa bangin para makabalik sa kaligtasan. Pero doon siya lubos na pinagtaksilan ng kanyang kapatid. Bumao ng mga kuko nito sa kanya at itinulak siya hanggang sa kanyang kamatayan. Posibleng namatay si Mufasa sa pagbagsak. Pero malamang, nagdusa siya ng husto. Dahil sa mga tama mula sa nagkakagulong, mga wildebeest, at hindi pa kasama ang matinding sakit ng damdamin dahil sa pagtataksil ng sarili niyang kapatid. Dahil diyan, narating na natin ang mga karakter na may pinakamatitinding sinapit sa pagtatapos ng araw. Pinakakakilabot ang pagkamatay ng mga magulang ni Tarzan sa lahat ng karakter na ito. Habang nagawa nilang iligtas ang kanilang anak na lalaki, hinarap ng dalawang ito ang isang malagim na wakas sa mga kamay. O mga kuko at pangil kumbaga, ni Sabor. Gets ko na, Sabor. Parang saber. Parang saber-tooth tiger. Matalino yon kasi matutuli sa mga ngipin niya at lalo pang nakakagimbal ang pagkamatay nila dahil doon. Pero may mas malala pa ako. Alam mo ba na makikita mo talaga ang mga bangkay nila sa background ng isang eksena? Oo, mag-enjoy ka na lang sa impormasyong yan. Sunod,
Natalakayin natin ang kampana ng libing sa Notre Dame tungkol sa ina ni Quasimodo mula sa Hunchback of Notre Dame. Bagamat hindi kasing tindi ng iba ang pagkamatay niya, mataas pa rin ang pwesto niya dahil namatay siya habang humihingi ng tulong sa simbahan na akala niya ay makakatulong sa kanya. Matapos makatakas sa mga pulis ng Pransya, hinabol siya ni Hukom Frollo na inakalang may ninakaw siya. Kinuha ni Frollo ang bagay mula sa kanya, dahilan ng pagkahulog niya sa hagdan at pagkamatay dahil sa tama sa ulo. Mabilis ang pangyayari. Namatay siya matapos agawin ang kanyang sanggol at bago siya nalagutan ng hininga, napanood niyang palayo siya ng palayo kay Frollo na magpapalaki sa kanyang anak na parang bihag sa mga susunod na dekada. Mabagsikan nangyari, pero isa ito sa mga kamatayang di gaanong masakit sa katawan. Hindi tulad ng huling tatlo. Bronze medal sa kalupitan nakuha ni Gazim sa Aladdin. Sa kasamaang palad para sa hamak na magnanakaw na ito, hindi siya itinuring ng Cave of Wonders na karapat-dapat para sa kahit ano maliban sa isang mabilisang merienda. At dahil doon, matapos siyang bigyan ng kaunting maling pag-asa, agad din siyang nilamon. Maliban kung may digestive system ang kuweba, hulaan na lang natin kung paano nawala si Gazim. Base sa sigaw niyang takot, siguradong hindi yon maganda. Si General Lee at ang nayon ang nagwagi ng gintong medalya sa kalupitan at walang lumapit sa kanila. Ang lala talaga kung paano nahanap ni Shan Yu ang ngayon na ito. Nakakita siya ng manika ng isang batang babae. Pinag-aralan ang mga hibla at buhok na nakakabit dito. At inalam kung nasaan ang naing pinagmulan nito. Habang nakakadiring, nagbibiro na gusto niyang isauli ang nawawalang manika ng bata. Bukod pa doon, mamimiss ng batang babae ang kanyang manika. Dapat natin ito isauli sa kanya. Dahil nakita rin natin ang parehong manika sa lupa, malapit sa wasak na baryo, masasabi nating hindi ganap na mabuti ang kanyang mga intensyon. Winarak na mga hanang baring ito at walang iniwang nakaligtas. Ibig sabihin, sinadya nilang patayin ang bawat lalaki, babae at bata doon. Hindi lang ang mga sundalo. Mahirap din makita si Li Xiang na pinararangalan ang pagkamatay ng kanyang ama sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang helmet at espada sa lupa. Erong makita ang manika ng batang babae na inilagay sa tabi nito, ay talagang... Sa tingin ko, wala nang ibang eksena sa Disney na nagbibigay ng ganito katiding pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at trahedya. Bukod kay Li Xiang at ibang sundalo, puno rin ng ordinaryong tao ang baryong ito, pare. Hindi mga bayani, hindi rin mga kontrabida, kundi mga tao lang. Mga lalaki, babae, mga bata, at ang kanilang maliliit na manikang may butones sa mata. Kung may pagkakataon mang makita ang makataong panig ni Shan Yu bago ito, nawala na lahat yon kasabay ng pagkawasak ng baryong yon. Sinapak ng biglaan. Hinatay, ginawang alaga, nilamon ng galit, ikinulong, inunaw, at iniyapak sa bangketa. Hatid ng Disney Channel. Iraranggo natin ang mga kapalaran ng mga kontrabida sa Disney Channel mula pinakamagaan hanggang pinakamasahol, higit pa sa kamatayan. Magsimula tayo sa mga karakter na nabigyan ng pangalawang pagkakataon matapos ang lahat ng kanilang kasamaan. Narito ang mga kontrabidang nagbago na. Unahin natin ang tatlong hindi gaanong masamang kontrabida, ang Gross Sisters mula sa Proud Family. Ang tatlong ito ay kabilang sa pinaka-hindi kanais-nais na karakter sa orihinal na serye, na halos puro pang hold up ng bata ang ginagawa. Minsan niya, kinakampihan pa nila si Penny, minsan higit pa sa sarili niyang mga kaibigan. Dapat ko sigurong banggitin ang mga bata rin sila, pero kahit ganon, masama pa rin talaga ang mga hold up. Maligaya ang pagdating sa aming barangay. Buti na lang sa revival, may isang taong sa wakas ay pumayag sa utos nilang taas kamay, labas pera. Nasa mas magandang barangay na sila at nagtatrabaho bilang rap trio. Sinasabi nilang tapos na sila sa pambubuli dahil pera lang ang dahilan nun. Pare, hindi mo ba gusto kapag tunay na talagang natututo ang isang karakter sa sariling pagkakamali? Bukod pa dyan, tinanggapan nila ang halos nakakabahalang kulay asul ng kanilang balat. Ayos para sa kanila. Sunod naman si Dr. Heinz Doofenshmirtz. Yak. Isa siya sa pinakadi malilimutang kontrabida ng Disney Channel. At malaking bahagi niyan ay dahil sa totoo lang, halos hindi siya pumapasa bilang kontrabida. Perfecto! Ngayon, pwede na akong umihi sa buong tri-state area. Oo, palagi niyang nilalagay sa panganib ang tri-state area habang sinusubukan niyang pamunuan ng mga tao roon sa kakaiba at minsan mababaw na paraan. Pero kailangan mong tandaan na si Doofenshmirtz ay may isa sa mga pinakagrabing backstory sa kasaysayan ng mga kontrabida sa cartoon. Seryoso, kaya kong ilabas kahit anong flashback ng pagkabata niya sa serye. At halos kahit alin doon ay sapat ng ipaliwanag kung bakit siya kahit paano'y mababaliw. Paano mo malalaman kung kailan ka talagang buhay? Kapag naibenta mo si Broadworth! Pinagdamit siya ng babae dahil gusto ng mga magulang niya ng anak na babae.
Pinagkunyari siyang garden gnome ng ilang oras. At ni hindi sila sumipot sa kapanganakan niya. Bata pa ako noon. Hindi ako pinapayagan ng nanay ko na lumangoy sa mga pampublikong pool. No. Nilabag ng mga magulang niya ang batas ng kalikasan at realidad. Kaya nagkaroon siya ng masamang pagkabata na napagtanto niya sa tulong ni Vanessa sa The Last Day of Summer, ang Season 4 finale na inakala nating series finale sa loob ng 10 taon. Uy, hindi ako nagrareklamo. Matapos tulungan ni Vanessa si Doof na mapagtanto na hindi siya masama kundi nasasaktan lang, nagpa siya si Doofenshmirtz na itigil ang masasamang imbensyon para sa anak niya at sa kanilang relasyon. Mabuting tao? Ako? Pwede naman siguro. Sa tingin ko, pwede nga ako. Pwede akong maging matulungin, gumagawa ng mabuti, para lang sa paggawa ng mabuti. Ano eksaktong ginagawa ng mabubuting tao? Maayos pa rin ang samahan nila Perry, Major Monogram at Carl kahit ilang taon matapos ang finale. At linggo-linggo pa rin silang nagbo-bowling. Nahanap ni Doofenshmirtz ang mga kaibigang di niya alam na kailangan niya. At nakaiwas din siya sa mga legal na parusa sa madalas siyang pagbabanta sa tri-state area at minsan pati sa space-time continuum. Alagang napakabait ang tadhana para sa kanya. Pero kung may kontrabidaman sa listang ito na karapat-dapat sa ganitong kasayang katapusan, aminin na natin, alam nating lahat na si Doof yun. At sa huli, sina Shigo at Dr. Draken mula sa Kim Possible ang huli nating ganap na nagbagong mga kontrabida. Itong dalawa ay kadalasang magkasama lagi. Bagamat si Shigo ang karaniwang kumikilos sa likod ng mga pangyayari, si Dr. Draken ay nananatiling delikadong tao sa sariling paraan. Alam mo na ang ginawa ko. Pasensya na, hinihintay nila ako. Talagang hindi ko alam. Dr. Dondra. Bataman at petty, may talino at yaman ang megalomaniac na ito para gawin halos lahat ng gusto niya kahit gaano pa ito kabaliw. Tungkol naman kay Shigo, may mga warrant siya para sa kanyang pag-aresto sa 11 bansa at isa siyang napakadelikadong bayarang sundalo na palagi nakikipagtrabaho sa mga tao na kasing sama niya, kung hindi man mas masama pa. Sige! Makaan, bumalag na naman tayo. Nakagugulat, pero sa dulo ng serye, pareho silang nabigyan ng pagkakataong makabawi sa kasalanan. Nang mahuli sina Draken at Kim ng Warmanga, nagkaisa silang makatakas. Sa huli, tinulungan ni Draken at Shigo iligtas ang mundo at pinuri sila ng mga tao. Malaking pagbabago ito sa buhay nila. At masasabi mong ito ng pinakamasayang katapusan para sa isang baliw na siyentipiko at halos walang pusong bayarang sundalo. Ang susunod na kategoryang ito ay halos pareho, pero kahit nakaiwas din sa nararapat na parusa ang mga karakter, hindi rin tayo masaya tungkol dito. Madaling nakalusot ang mga to. Ngayon, pag-usapan si Magica the Spell. Bilang isa sa pinakatumatak na kontrabida sa original at reboot, sigurado akong na-excite lahat nang bumalik siya bilang pangunahing kontrabida ng unang season. Hoy, sandali lang! Sa finale, nakakalungkot kasi naging pawn lang siya ni Bradford Buzzard. Natatalakayin pa natin. Matapos matalo si Magica at iba pang kontrabida ng mga pato, at matapos silang mapalaya mula sa brainwashing, nagkaroon pa si Magica ng chance na makaganti kay Bradford. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Dahil pinayagan siyang umalis sa mga pato at pag-isipan ng alitan ng pamilya, masasabi nating isa siya sa pinakamaswerteng nakaligtas sa listahang ito. May kakaibang pagbabago ang mga reboot sa mga karakter nila. Pero ilan lang ang kasing laki ng kay Doofus Drake. Sa tila pagsisikap na gumawa ng katapat ni Louie at paalalahanan ang mga mas batang manonood na ang hindi kontroladong paghawak sa pera ay maaring magdulot ng kasamaan kung hindi ka mag-iingat, si Doofus ay ginawang mula sa pagiging mabait na kaalyado ng trio sa orihinal na serye tungo sa pagiging gahaman sa kapangyarihan. At masayang nagkukunwaring si Gideon sa reboot. Hindi sapat ang palusot na bata lang siya kung inaalipin niya ang sarili niyang mga magulang para siya ay paglingkuran. Ayos yan! Napunta si Louie sa masamang listahan ni Doofus matapos siyang gawin ang mabigat na kasalanan ng pagsisinungaling sa kanya tungkol sa pagiging nag-iisang anak. Sa tingin ko, sa totoo lang, baka kahit natapunan lang ni Louie ng kaunting soda ang carpet ni Doofus, pareho pa rin ang magiging reaksyon niya. Baliw talaga ang batang to. Kahit matapos ang lahat ng hirap na dinanas niya kay Drake, kabilang ang pag-stack nito, humingi pa rin ng tawad si Louie sa huling malaking paglabas ni Drake. Para lang hindi siya magtapos na kaaway habang buhay. Tulad ng iba sa mga kalaban ng tiyuhin niya. Kahit kakaiba kang bata at parang mayabang, humihingi pa rin ako ng tawad sa sakit na naidulot ko sa'yo. Yung tao, halos nakalusot lang sa palagian pananakot sa isa sa mga pangunahing karakter at nagkunwari pang siyang biktima dahil doon. Literal, ang tanging nakakaawang katangian niya ay dahil 10 taong gulang pa lang siya
kaya may panahon pa siyang magbago. Pero kahit isaalang-alang mo yon, mas nararapat pa siyang maparusahan. Si David Sanatos ay hindi kasing sama ng ibang kontrabida sa Gargoyles. Pero hindi rin siya huwarang mamamayan. Gagamitin niya ang kahit sino. At sa totoo lang, lahat ng kaya niyang gamitin para umangat sa buhay. At kung may mga buhay na masisira sa proseso, ayos lang sa kanya. Huwag mo nang aksayahin ang hininga mo, Hudson. May kapalit ang kamatayan at pagtanda. Pero may mga bagay siyang di kayang gawin. Tulad ng gamitin siya ni Demona sa spell na gagawing bato ang buong sangkatauhan. Kaya pumayag si Sanatos na makipagtulungan sa mga gargoyle para pigilan. Siya, mukhang gagana ang plano mo, Zabatos. Ako. Wala akong duda tungkol doon. At sa huli ay tumulong upang wakasan ang alitan sa pagitan ng mga tao at mga gargoyle ng Tuluyan. Alam mo, sa lahat ng oras na ito, nagtataka ako kung bakit pinabayaan kong mabuhay kayong mga nilalang. Ngayon ko lang nalaman na nakakatulong din pala kayo. Gaya mo rin. Hindi siya mabuting tao sa kahit anong sukatan. Pero hindi rin siya lubos na masama. Kahit paano mo tingnan, magaan ang naging parusa niya. Dumating na naman ang isang supernatural na banta, si Huntsmaster mula sa American Dragon, Jake Long. Isa siya sa pinakamasamang kontrabida ng Disney Channel. Tinakot at kinikilan si Rose, 14 taong gulang, gamit ang buhay ng kanyang mga magulang. Alam ko ang eksaktong kinaroroonan ng mga magulang mo. Pinilit niya si Rose na tumulong sa kanya para makumpleto ang layunin niyang kuliktahin ang mga bungo ng Aztec upang humiling ng kamatayan para sa lahat ng mahiwagang nilalang. Gusto niya gawin ito dahil masama at delikadong mahika. Maliban na lang kung siya ang gagamit ito, kasi doon ay makatuwiran naman daw. Sa totoo lang, uso talagang ganitong pagkukunyari sa mga kontrabida ng Disney, ano? Buti na lang, sa huli, nagawa ni Rose na patumbahin siya at nakawin ang kanyang kahilingan. At ang hiling niya ay mamatay ang lahat ng miyembro ng Hunts Clan. High traumatic kung bigla ka mawala dahil sa isang healing, wala siyang malay nung nangyari ito. Kaya kahit masama siya, nakuha pa rin niya ang ending na namatay lang habang natutulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagay na hindi nakakamatay. Maaaring pakiramdam natin na parang madali lang ang nangyari sa mga to. Pero kahit papaano, hinarap pa rin nila ang parusa para sa kanilang mga kasalanan. Swerte lang sila na hindi nila kailangang mamatay dahil dito. Hindi ako sigurado kung masaya. Pero maganda ang kwento ni Gideon Gleeful sa Weird of Mageddon. Kahit bata pa siya, ang pagsang-ayon na tulungan si Bill Cipher ay isang napakasamang bagay na ginawa ni Gideon. Lalo na kung ikukumpara sa iba pa niyang ginawa sa serye. Ulitin ko. Babalikan ko. Kayong lahat! Sa huli, tinanungan ni Deepoy na magbago ang isip niya at itigil ang pagtunong kay Bill na sakupin ang mundo para kay Mabel. Alam mo ba ang gagawin sa akin ni Bill pag nangyari yon? Anong kinatatakutan mo, Bill? Hindi, kasi komplikado lang talaga ang sitwasyon. Habang pinarusahan siya ng matindi ni Bill dahil sa kanyang pagtataksil, lumabas siya sa karanasang iyon bilang mas mabuting tao na tunay na nagsisikap na pagbutihin ang sarili niya bilang tao. Hindi! Wala nang kontrabida! Mula ngayon, magiging simpleng Gideon na lang ako, isang normal na bata. Kaibigan pa rin niya ang mga dati niyang kakosa sa kulungan. At alam mo na, ang kasabihan nila, walang mas kahina-hinala kaysa sa matatandang lalaking naka-prison jumpsuit na kasama ang batang naka-prison jumpsuit. Si Kikimota naman ang susunod. Kawawang Kikimota, nadurusa siya sa isang malungkot na sakit na tinatawag na chronic minion syndrome. Sa madaling salita, kahit anong kapit niya sa kahit anong kapangyarihan na makuha niya, palagi pa rin siyang nauwi sa pagiging sunod-sunuran sa iba. Anong promosyon? Sino ang inuutosan ko? Lahat ng ginawa niya sa serye ay para sumipsip kay Emperador Belos at manatili sa tabi nito. Pero sa huli, literal pa siyang sinabihan nitong mamatay na lang sa kanal. Naghahanap ng bagong kanang kamay. Ikaw ang kanang kamay ko. Mas gusto ko pang putulin ang braso ko. Pagkatapos lumipat ng panig sa huling laban, bira na natin nakita si Kikimara. Pero sa epilogo, pinangangasiwaan siya ni Matholamul habang tumutulong siya sa paggawa ng pakpak ng Museo ng Aklatan. Kaya siguro, dahil sa pagtulong niya sa huling laban, nabawasan ang parusa niya mula habang buhay na pagkakakulong na walang parol, naging community service na lang. Ibig sabihin, pababagsahin ng Emperor. Humasaya akong gawin yon. Siguro alam nyo namang marami siyang napatay, di ba? Okay lang na may libreng manggagawa ang mga taga-aklatan. Pero pakiramdam ko, kailangan pa niya ng mas mabigat na parusa kaysa doon. Ngayon, pag-usapan natin ang paboritong kontrabida sa Aladdin, si Abbas Mao. Nabi ka muna, Jafar. Ito ang totoong pagiging super kontrabida. Biro-biro lang, si Abbas Mao ay karaniwang isang palpak na magnanakaw na may dagdag na bonus ng pagiging sobrang determinado. Paano? Sensitibo siya. Kadalasan, ang masasamang nangyari sa kanya sa serye ay sariling gawa dahil sa kasakiman. Isang araw mahuhuli siya. Sa susunod, mabubugbog. Tapos mapapaalis sa bayan. Si Mitch mula sa Phineas at Ferb ang kasunod.
At dala niya ang nararapat na legal na parusa sa mga kontrabidang ito. Kasama niya ang isa sa mga pinakaklasikong uri ng parusa, Ang tradisyonal na pagpapa-time out. Matapos subukang sakupin ang mundo bilang pinaka-cute, napigilan siya ni Meep sa isang nakakagulat na laban na halos isang panig lang at napilitang mag-time out. Kumbaga, sentensya sa kulungan bilang pagtubos sa kanyang mga krimen. Meep! Siyempre, hindi ito naging hadlang sa kanya para subukan ulit ang parehong bagay at makuha ulit ang parehong parusa. May Wario si Mario, may Negachi ng Crimson Chin, at si Darkwing Duck ay, hulaan mo, may Nega Duck. Sa totoo lang, parang hindi bagay si Wario sa grupong ito. Pero lumilihis na ako sa usapan. Si Nega Duck ay ang Megaverse na katapat ni Darkwing. At sa matagal na panahon, pwede mong ilarawan ng kanyang karakter bilang si Darkwing. Pero masama. Sobrang eksaherado ng kasamaan niya, kahit sa pamantayan pa ng cartoons. Isang beses, nagwala siya sa paggawa ng krimen nang walang ibang dahilan, kundi para tumaas ang ranggo niya mula Public Enemy number 2 hanggang Public Enemy number 1. Sa lahat ng kapangyarihang yan, sino ang makakapigil sa akin? Bilang isang kontrabida sa Saturday morning cartoon, ang kapalaran niya ay halos nagsisimula at nagtatapos sa pagtanggap niya ng iba't ibang antas ng parusa pagkatapos siya maghasik ng gulo sa loob ng 11 hanggang 22 minuto. Hindi na ako muling makakatulog! Sa 2017 DuckTales reboot, nakakuha tayo ng medyo kawili-wiling mga detalye tungkol sa pinagmulan ng taong ito. Ayon sa kwento, si Nega Duck ay dating aktor na si James Starling na gumanap bilang Darkwing Duck sa TV bago siya naging tunay na bayani. Sandali, sino yun? Nakagawin ni Drake Mallard ang papel niya. Nabaliw si Jimmy Here at nangakong maghihiganti sa kanyang mortal na kaaway bilang Mega Duck. Pinapapitan niya ang mga krimen niya sa mas malungkot na paraan. Pero kung naniniwala kang sila pa rin ang mga karakter mula sa orihinal na serye, kami rin. Mas masaya kasi yun. Mahalaga ring aral sa cartoon ng bata na huwag maliitin ang maliit na kontrabida. Si Dr. Hamsterville na ang sunod at tiyak na nararapat sa parusa niya. Si Hamsterville ay makapangyarihang kriminal na inuutos kay Ganto ang gusto niya. Leroy, huwag magnakaw. Sa unang tingin, si Leroy ay mukhang pulang Stitch lang. Si Leroy ay pulang Stitch na gustong kopyahin ni Hamsterville para gawing hukbo at sakupin ang mundo. Siyempre, sa tipikal na estilo ng isang baliw na siyentipiko, natalo at naaresto si Hamsterville dahil sa kanyang mga krimen. Dahil sa bigat na mga nagawa niya, mahirap isipin na makakalaya siya agad. Pero may tapat at malakas siyang kakampi kay Gantu, kaya may isang bagay pa rin pumapabor sa kanya. Siyempre, kapag naaresto na si Gantu, siguradong talo na talaga siya. Kung isipin kung gaano siya kakulelat sa palabas kumpara sa pelikula, hindi malabong mangyari yon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang kontrabida sa spin-off na serye na may hindi pa natatapos na usapin mula sa pelikula niya na kailangan niyang asikasuhin. Si Professor Callahan mula sa Big Heroes Anime ay isa sa pinaka-notorious na kontrabida ng Disney. Ibig kong sabihin, pareho sa pagsulat at gawa niya. Muntik na nga siyang maging isang karakter na lubos mong kakampihan. Baluktot ang paraan niya ng pag-ibsan ang bigat ng konsensya na nakita natin nang bumalik siya sa animated na serye. Malalaman natin na si Callahan ay nasa kulungan at pinagbabayaran ng inamin niyang hindi mapapatawad na pagkakamali. Bagamat hindi natin alam kung gaano katagal ang kanyang sentensya, inaako niya ng buo ang pananagutan sa kanyang mga krimen at nagkaroon pa siya ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Hiro. Gusto sana ni Tadashi na patawarin kita. Sana balang araw magawa ko rin. Hindi na niya may babalik ang dating buhay. Pero may pag-asa pa rin siya. Magkakaroon siya ng payapang konsensya dahil alam niyang inaako niya ang nararapat na pananagutan. At saludo ako sa kanya roon. Sana madalas siyang bisitahin ng anak niyang babae. Kung may tunay na kontrabidang sumasalamin sa pagsisisi, si Haring Andreas yon. Si Andreas ay tunay na kontrabida at hindi namin itinatanggi. Itong kamay na ito? Hey! Itinatanggi namin dayon pa man na siya lang ang dapat sisihin sa mga kalupitang ginawa niya. Nagamit siya ng ama at ng core para sakupin ang multiverse gamit ang Calamity Box. At hindi namin nakakalimutan ang ginawa mo kay Marcy. Inan mong pinagawa mo sa akin. Sa kabila ng mga pagkakamali niya, natubo siya sa huli ng labanan ng kanyang ama at ang core. At tumulong pabagsakin ang mga ito. Huwag kang maniwala dito. Buti naman at may nagawa kang kapaki-pakinabang. Matapos tulungan sina Ann at ang grupo, ginugon niya ang buhay sa pagdadalamhati sa nagawa niya sa amphibia at hinatulan siyang tumulong sa muling pagtatayo bilang magsasaka. Kahit may pagkakataon siyang pagbayaran ang mga kasalanan niya at tumulong mag-ayos ng kanyang mga nagawa, mananatili pa rin ang mabigat na konsensya habang buhay. Lalo na't nasayang ang halos buong buhay niya sa pananakop na hindi kanya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karakter na may tsak na katapusan, ang kanilang malagim na pagkamatay. Dahil Disney Channel ito,
Kaya siguro hindi masyadong mahigpit ang gamit ng kamatayan. Sa usaping ito, sisimula ng kategorya kay Bill Cipher na buhay pa rin. Nakakaawa talaga ang naging wakas niya. Maniniwala ka bang ang matalinong kontrabida ay naloko ng lumang pandilin lang ang papapalit ng kambal? Isang saglit lang ng sobrang kumpiyansa ang kinailangan para maikulong ni Bill ang sarili niya sa isip ni Grunkle Stan. Habang nagmamakaawa siya kay Stan, napalampasin siya. Natakot si Kuya. Nag-iba siya ng pagguhit at nagsalita ng pabaliktad. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa suntok ni Stan at sa papalapit na naglalagablab ng mga pader ng alaala niya. Hindi pa mataas si Bill dahil ilang beses nang ipinahiwatig na babalik siya, lalo na nitong mga buwan nang lumabas ang Book of Bill. Para sa isang tunay na salo tulad ni Bill, ang muntik na magdomina sa mundo, kapos natalo dahil sa isang malaking pagkakamali, ay napakalupit na pagtatapos ng kwento. Kahit hindi naman talaga siya patay, kailangan pa rin namin siyang bigyan ng medyo mataas na pwesto. Aba. Ito na ba ang mga bunga ng sarili kong mga ginawa? Sumunod si Mozenrat, paunahing kontrabida sa animated series ni Aladdin. Inilarawan siya bilang madilim na kabaligtaran ni Aladdin at ang tanging maliwanag sa kanya ay ang nakakailang niyang maputlang balat. Biro lang yon pero delikado talaga ang taong ito. Itinaksil lang bata ang kanyang ampon na ama at guro, si Destain, na kung tutuusin ay napakasama rin naman para maagaw ang trono bilang pinuno ng lupain ng itim na buhangin. At hindi lang doon nagtapos dahil ginawa pa niya itong sariling zombie na alipin. Seryosong taong ito. Ngunit ang kahinaan niya ay ang pinagmumulan ng mahika niya. Ang kapangyarihan niya ay galing sa isang mahiwagang guwantes na ninakaw mula kay Destain. Pero sa huli at sa kabalintunaan, ito rin ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Yung mahiwagang kamay mo talagang nakakainis. Ang kapangyarihan ng guwantes ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa katawan ni Mozenrat. Kaya kitang-kita at ramdam na mahina siya kahit isa siyang bihasang mangkukulam. Kaya bukod sa karaniwang pagkatalo ng kontrabida sa mga cartoon tuwing Sabado ng umaga, umabot sa panibagong antas ng kadiliman ang una niyang paglabas. Matapos diretsang sabihin ni Mozenrat na ang kanyang guwantes ang pumapatay sa kanya. Alam mo, ililipat ko ang aking diwa sa iyong katawan. Naisip niyang dukutin si Aladdin at ipagpalit ang kanilang katawan. Ngunit nang napigilan siya, ninakaw ni Aladdin ang kanyang guwantes ng huling beses bago siya ipadala sa hot air balloon papuntang dakilang kabilang buhay. Hindi ito patas! Sa tingin ko, hindi siya makakabilang sa mga kinukuha pa. Pero kahit ganon, malamang patay na talaga yung tao. Si Blind Ivan ay hindi pangunahing kontrabida sa Gravity Falls. Pero isa siya sa pinakamaraming nagdulot ng gulo. Dahil sa Society of the Blind Eye, nakakalimot ang mga taga-Gravity Falls sa mga kakaibang pangyayari roon. Hindi ito nakikita. Nagbura na ng alaala na napakaraming tao ang taong ito. Kahit alam niya ang pinsalang idinudulot ng teknolohiyang pambura ng alaala sa otak ng tao. Sa huli, natanggap niya ang nararapat sa kanya nang mabura ang laman ng sarili niyang utak at tuluyang napalitan ang pangalan niya bilang Toot McBumbersnazzle. Ako si Toot McBumbusnazzle. Tagay! Toot Ismail! Sa totoo lang, magana parusa na yon kung iisipin lahat ng ginawa niya. Pero sige, basta hindi na siya nananakit ng iba. Sa totoo lang, maganda na rin na nabubuhay siya ng tahimik at walang ginagawang masama bilang isang bard. At napugutan na pala siya ng ulo. Sige, narinig ko na ang tungkol sa pagbabago ng direksyon sa buhay. Pero sobra na to. Ang magtatapos dito ay si Emperador Belos, isa sa pinakamalupit na kontrabida sa Disney Channel. Sa napakaikling sandaling tiningnan ko siya ng may simpatya. Ito ang masasabi ko tungkol kay Belos. Dati siyang si Philip Whitbane, isang manganggaso na mangkukulam noong ika-7 siglo na, napunta sa mundong puno ng mangkukulam at demonyo. Kaya natural lang siyang magduda. Kahit ganon, sigurado akong may mas mabuting paraan para tumugon kaysa sa sistematikong pagpatay ng lahi. Hindi pa kasama ang pagsuway sa mga batas ng kalikasan para magawa iyon. Pagsipsip ng mahika mula sa policeman staff para mapahaba ang buhay niya, na sa tingin ko, 70% ay maituturing na rin mismong pangkukulam. Buti na lang, matapos ang maraming taon ng psikolohikal na pagmamanipula sa mga nasasakupan niya para sambahin siya, nakuha rin niya ang nararapat ng tila binurasya ng kolektor sa isang bagsak sa huling yugto ng ikalawang season. Masyadong mabagal. Mukha rin kayong mabagal. Bukod pa sa pagkakatalsik niya sa pader, halos hindi na nakaligtas si Belos dito, gamit ang katawan ni Hunter bilang sisidlan para tapusin ang plano niya sa mundo ng tao. What? Pero matapos siyang talunin ni Luz, na mas pinalakas sa kanyang pinakamalakas na estado. Si Belos ay bumalik sa dati niyang anyo na matanda at kulubot na tao, napilit ang tiisin ng kumukulong ulan, at pagkatapos ay tinapakan hanggang mamatay ni na Eda, King at Rain. Sobrang. Kasya-siya.
Hindi mo talaga mapipigil ang magustuhan ng isang palabas na puno ng samut-saring mahiwagang kalokohan na nagtatapos sa klasikong pagyurak hanggang mamatay. Pero kung hindi pa sapat yan para sa'yo, huwag kang mag-alala. May ilang kontrabida pang nagdusa. Ika nga, kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Si Demona ang kasunod. Sa totoo lang, kung may demon sa pangalan mo, para nakatagdang maging kontrabida ka. Pero hindi rin palaging masama si Demona. Isa siyang mandirigmang gargoyle na nabaliw dahil sa sama ng loob sa mga tao, sa masamang pagtrato sa kanyang lahi, at sa konsensya dahil sa pagtataksil niya sa Wyvern Clan na naging sanhi ng kanilang sumpa. Ang lahat ng tao ay kailangang managot sa ginawa nila sa ating lahi. Gayunpaman, lahat ng ginagawa ni Demona ay para sa layunin ng tuluyang paglipol sa mga tao. At sa kabila nito, hindi siya napaparusahan ng matagal. Palaging nakakatakas sa pananagutan sa batas. Kung tutusin, matagal na niyang pasan ito. Mahigit 1,000 taon na. Ang ganap na paglipol ng lahi ng tao. Ang labis niyang pagkamuhi sa sangkatauhan ang bumalot sa buong buhay niya. At kung pagbabasehan ang mga komento ng ibang mga tauhan, magpapatuloy siya sa landas na yon habang buhay niya. Hanggang tuluyan siyang mabaliw o mapilitan siyang harapin. Ang katotohanan na siya mismo ang sanhi ng lahat ng problema niya. Siya rin ang may kagagawan niyan sa sarili niya, kaya hindi natin pwedeng sabihing hindi niya yun deserve. Pero ang ganong klaseng pahirap sa isipan ay hindi natin gugustuhing maranasan kahit ng pinakamatindi nating kaaway. Nakuha ni Bradford Bossard ang pangunahing kontrabida ng DuckTales reboot, ang tansong medalya ng kalupitan. Ito ang mga natutunan natin tungkol sa parusang yon mula kay Magica o sa kanyang mahika. Siguro mas nahihirapan siyang harapin ang pagdadalamhati sa tamang paraan dahil kahit alam niya mismo kung gaano kasakit na makitang maging hayop na walang isip ang isang mahal sa buhay, yun pa rin ang pinili niyang kapalaran para kay Bradford. Ginawang isang alagang hayop na lang ang dating gustong maging pinuno. Hindi ako kontrabida. Hindi, sigurado akong hindi ka nga. Siguro gusto lang niya malaman kung mas gagaan ang pakiramdam niya kapag nakita niyang naging isang hayop na walang isip ang taong kinamumuhian niya. Sigurado ako na kahit papaano, mas magaan sa pakiramdam na makita ang isang lalaking karapat-dapat sa ganitong kapalaran na magdusa kaysa makita ang isang taong hindi naman dapat. Si Dispel ngayon ang pangalawa sa kalupitan. Sa original na DuckTales, pampatawa lang talaga siya. Talagang sobrang ligaw magpakailanman. Nagsilbi siyang magandang motibasyon para sa kanyang kapatid na si Magica Dispel na gustong agawin ng number 1 na barya ni Scrooge para maibalik siya mula sa isang uwak na may matalinong pangalan pabalik sa dati niyang anyo bilang isang normal na nag-iisip na pato. Well, Huwag ka lang umupo dyan. Sakupin natin ang mundo. hindi natin nakita ang orihinal niyang anyo hanggang sa rebootong 2017 kung saan sa isang episode ay pinakita na ang dahilan kung bakit naging simpleng uwak si Poe ay dahil tinanggap niya ang tinatawag na mahiwagang bala mula sa kanyang kapatid na para sana kay Scrooge. Nang maibalik niya ito kay Magica, tumalon si Poe sa harap niya para iligtas siya sa pagiging hayop na walang isip. Gaano mo nakatagal alam na hindi ko alam kung paano ibalik ang mga tao sa dati nilang anyo? Pasensya na. Hindi natin masabing di karapat-dapat ito dahil nasisiyahan pa nga si Poe sa paggawang ordinaryong hayop sa mga personipikadong hayop. Ngunit nagbibigay ito ng mas malungkot na takbo sa kwento. Nakakainis na kapag minsan gumawa ng mabuti ang kontrabida, doon pa siya pinaparusahan ng karma. Bagamat malamang hindi na bumalik sa dati si Poe, may kaunting kalayaan pa rin siyang kumilos. Si Grumettius ang tagapagdala ng takot ay isa sa mas tumatak na minsanang kontrabida sa Owl House. Ngunit kakaunti lang ang alam natin tungkol sa kanya. Pero hindi yun naging hadlang para maranasan niya ang pinakamabangis na kapalaran sa kasaysayan ng mga kontrabida sa Disney Channel. Ang alam lang natin ay ang halimaw na ito na nagpapalaganap ng takot ay nakakulong sa ilalim ng Hexside at taon-taon ay bumabalik ang lakas nito at sinusubukang maghasik ng kaguluhan sa Boiling Isles. Hindi ko maintindihan kung bakit nila naisip ng pinakamainam na lugar para sa isang mapanganib na kwentong supernatural na katulad nito ay isang pansamantalang high school. Pero sa araw na tinatawag na Grom, isang sinasabing masuwerte na estudyante ang pinipili para pigilan si Gromy at panatilihin siyang nakakulong hanggang sa susunod na taon. Masama nang na minsan lang sa taon ka makakilos ayon sa gusto mo. Dagdagan pa na si Grumettius, isang shape-shifting na demonyo ng takot, ay malamang mortal. Kung hindi siya mortal, bakit pa nila siya ikinukulong at ilalabanan taon-taon? Kung pwede naman siyang tapusin agad. Kahit para sa isang halimaw, mahirap itong tanggapin. Minsan lang sa isang taon makatakas si Gram, pero lagi siyang natatalo ng batang random lang at muling nakakulong hanggang lumakas ulit sa susunod na taon.
Isang episode lang din siya lumabas, pare.